put it there. Hi guys! Good morning! So today, ang gagawin natin, first impression, wear test, and review itong L'Oreal Infallible Pro Matte 24-Hour Foundation. Binili ko to sa Trinoma sa Landmark nung Saturday. Ayan, ito siya. Ito pa yung tag price niya. This is 700 pesos. Ang size niya is 30 ml or 1.0 fluid ounces. Pairing sa Infallible Total Cover, same size sila. Yung ginagamit ko before na Infallible Total Cover, which is not yet available sa department store. Magka-size sila, magkaiba lang sila ng shape. Mas pahaba tong Infallible na Total Cover, pero itong Pro Matte is palapad siya. Ang shade ko dito sa Infallible Pro Matte is 104 Golden Page. Ito, sure na ako na tama yung shade ko kasi nakapag-swatch ako since it's available sa department store. Na-check ko naman kung nag-match siya sa skin tone ko. So, yun nga. Ito yung yellow na undertone. May mas maputi pa dito, I think 103. Pero, hindi na siya bagay dun sa pagka-yellow ng skin tone ko. So, according sa packaging, so tinanggal ko na yung price tag kasi naharangan niya yung description. Lagay dito, so yung finish niya, here. So, demi-matte. And then, yung wear up to 24 hours. Hindi ko siya matetest until 24 hours kasi hindi talaga ako nagpapatagal ng makeup up to 24 hours. So, malalaman natin kung gaano siya katagal sa akin later. Coverage niya is medium coverage. Texture niya is airlight. Ayan. There, we will try applying this using a damp sponge on the other side of my face and this buffing brush from Morphe M439 brush doon naman sa isang side of my face. So for the primer, I will use this MAC Prep and Prime Essential Oil. Naglagay lang ako sa right side of my face para malaman natin kung gaano siya kamat. Hindi ako mag-a-apply sa left side of my face para matesting natin if gaano siya kamat kasi I have dry patches sa face ko. So makikita natin kung mag-a-apply ba siya ng maayos or hindi. One side of my face lang ilalagay natin ng primer oil. So, yung packaging niya, parang rubbery plastic. Tapos, plastic din yung takip niya. Actually, okay yung packaging niya if babaunin niyo siya like for travel. Kasi manipis siya. Ayan o, ganyan lang siya kanipis. Tapos, ganyan lang rin siya kalapad. Saktong-sakto siya. Pang compact mo na makeup kit or makeup bag or makeup travel bag. Ayan, sakto siya. Ang shake muna natin. So, as you can see, basang-basa pa ang aking buhok. Kasi kakaligo ko lang. So, pupunta ako ng office later para matesting natin ang tibay nitong foundation na itain. So, pagka-open, ganyan yung itsura niya. So, naka-seal pa siya. Tanggalin na natin yung seal. Lalagay lang ako dito sa kamay ko. Actually, tatansyahin muna natin kasi hindi ko pa siya gaano kabisado kung gaano kadami yung pag-apply. Comparing dun sa L'Oreal Infallible Total Cover, mas malabnaw siya. Medyo parang mamousse texture yung Total Cover. Ito sa right side of my face, I will use this Morphe M439 brush sa pag-apply. Ayan, nagising na si Pablo. Oh, no! Kung nasa mood. Na-apply ko na yung foundation sa right side of my face. So, hindi ako naglagay ng corrector para makita natin kung paano yung coverage niya. So, after mga 1 minute, hindi siya gaanong kamat. May sticky pa din siya na parts. Saka hindi siya gaanong ka-full coverage compared dun sa total cover. Kita pa din kasi mayroon akong pantal dito. So, ayan. As you can see, kita pa din siya. Pati yung eye bags ko, ayan. Medyo kita pa siya. Yung veins sa face ko, medyo visible pa siya ng slight. Nakikita niyo ba, guys? Well, ang kiniklaim naman niya is hindi talaga full coverage. Medium coverage naman. Pasok pa rin naman siya dun sa kiniklaim niya na coverage niya. I'll apply the foundation sa left side of my face using naman this damp sponge. Ay, humiwalay kasi sa akin ni Pablo. So, magme-makeup tayo na nandito siya. Lalagay ulit ako sa kamay ko. Tapos, using this Miracle Complexion Sponge ng Real Techniques, mag-apply tayo ng foundation. Oh no! Lumikit sa face mo! So, yung pag-apply naman sa kabilang side ng face ko, since sanay ako using the sponge, mas madali for me na mag-apply. Siyempre, since sponge to, mas manipis na siya compared sa pag-apply using the brush. Comparing, parang mas, for me ha, mas gusto ko kung paano siya nag-apply using this brush.
niya. So, comparing yung pag-apply ng foundation using this damp sponge tsaka sa brush. For me ha, mas gusto ko kung paano siya lumapat sa face ko using this brush. Yan. Syempre, if you are going to use a damp sponge, mas naminipis talaga yung coverage niya. For me, mas naging smooth yung coverage niya using the brush. Although, ito kasi may primer sa side na to, this one wala. Pero, yung feel niya, in fairness naman, kahit matte yung finish niya, hindi siya sumabit dun sa mga dry patches ko sa face. So, okay pa naman siya. I can say ngayon na okay siya kahit sa dry skin. Dadagdagan ko lang yung coverage sa side ng face na to using this brush. And then, I'll finish the rest of my face and I'll be back. Ayan. So, ito na yung final look natin today. Hindi ako masyado nag-contour. Sa nose lang, tas bronzer lang sa face. Tapos, yung blush ko ngayon is yung NARS Deep Throat. Ilalagay ko yung mga ginamit kong makeup sa description box below. Since hindi ko na napakita kasi after 1 hour ng pagtatantrums ni Pablo, ayan, finally natapos ko din yung aking pagme-makeup. Fairness, magaan sa face yung foundation. Yung sa finish naman, yun nga, since medium coverage lang naman yung kiniklaim niya, talagang medium coverage naman siya. Ang gusto ko lang sa kanya is kahit may dry patches ako sa face, hindi ako nahirapan i-apply siya. Ayan, bibigyan ko kayo mamaya ng updates. Ang ginamit ko palang concealer ngayon is yung Clio. Yung Kill Cover na Clio Pro Artist na concealer. Hindi niya ako masyado nabigyan ng coverage under my eyes kasi hindi ako ng corrector. Ginamitan ko ng full coverage na concealer. Time check. Ang time ngayon is 10:18. Ayan, 10:18 na. Ayan, bibigyan ko kayo ng update later, guys. Time check. Sa CR talaga ako, no? Time check 2:25. Hindi na makita. Ayan naman yan. 2:25. So far, nababother na ako sa mga dry patches sa face ko. Parang nung nag-sit in na siya sa skin ko, lumabas yung talagang dryness ng face kasi nag-mattify na siya ng bongga. Hindi na masyadong makita pero yung lines ko dito, nag-crack na siya. Tapos dito, wait lang ha. Ayan, if you can see, OA, yung dryness nung forehead ko, nag-cake na siya. Tapos, ayan, dito din. Ayan, kung nakikita nyo, sobrang dry. Partida, ito yung side na may oil primer. Ito yung side na wala. Kumbaga, walang difference. Dry pa din siya talaga. Ayan. Sobrang dry. Ayan, kung nakikita nyo, parang naging magaspang yung face ko dahil nga dun sa dryness nung foundation. Mamaya, bibigyan ko kayo ulit ng update. Pero, hindi pa naman ako lumalabas outdoor. So, wala pang oil yung face ko. So, nasa aircon lang ako magmula kanina kasi nakaupo lang naman ako sa office. So, tignan natin mamaya if lalabas ako kung mag-oil up ako or kung may magiging difference siya sa face ko. Yan, update ko ulit kayo dito. So, ayan. Ito na yung update dun sa L'Oreal Pro Matte Foundation. Current time ngayon is 8:26. For me, since dry kasi yung skin ko talaga, hindi siya nag-work ng maganda sa akin. Ayan o, nakikita nyo ba? Parang sobra siyang gaspang. As in, sobrang gaspang talaga nung skin ko. Tapos nag-cake na siya. Hindi ako nag-retouch. Wala kasi akong ginawang kahit ano. Except sa lipstick. Nag-retouch ako ng lipstick. So, ayan. Ilalagay ko na lang yung mga ginamit kong makeup ha sa description box below para makita nyo yung ginamit ko sa buong face ko today. Tapos, kung makita nyo dito, ayan o, parang nagmarka siya. Hindi nakisama yung concealer sa foundation. So, kanina kasi, yung pangalawang update ko, the whole time nasa aircon lang ako. Tapos, the rest of the afternoon, hanggang ngayong gabi, hindi ako naka-aircon. So, talagang pinagpawisan ako, nag-oil na siya. Doon lang sa T-zone lang naman nag-oil. Pero in fairness naman talaga, matte siya sa ibang parts of my face. So, ang masasabi ko dito sa foundation na to, this foundation is for oily skin. Kung ang skin type mo is oily skin, this might work for you. Kung dry yung skin mo, hindi ko siya recommend. Pinagpapawisan ako ng init. Hindi ko siya mare-recommend sa'yo kung ako hindi pa ako extreme na dry skin. Itong part ng face ko na to, kung naalala nyo, ito yung nilagyan ko ng Prep and Prime Oil, which is nakaka-moisture talaga siya ng face. Pero, wala. Ganun pa din. Ayan o. Parang nag-dry
Nag-dry lalo yung skin ko. So, yun yung masasabi ko sa foundation na to. Pero in terms of coverage, pasok naman yung sa coverage yung kiniklaim niya. Light siya sa face, yes. Light siya. So, this foundation, talagang fit siya sa mga oily skin. So, kung oily skin ka, yan nga. Okay to sa'yo. Siyempre, kung ano man yung mag-work for me, might not work for you. Or kung ano man yung mag-work for you na foundation, might not work for me. Siyempre, case-to-case basis siya. So, yan ang masasabi ko. So, ayan o. Kahit dito sa part na to, parang nag-dry up siya. Yan, kung nakikita nyo. Sobra niyang nag-dry talaga. Parang sumabit siya sa bawat pores at dryness ng face ko. So, that's it. Sana So, before I end this video, papakita ko muna yung aking OOTD today. Yan. Kung naalala niyo yung Divisoria haul ko, ito yung Zara-inspired na top. Meron talagang ganito sa Zara, guys. Nakita ko siya mismo sa Zara. Iba lang yung tela niya. Syempre, mas malambot yung sa Zara. Ito, medyo rough lang yung tela niya. Pero yung design nung tela is exactly the same. Itong jeans ko is from Zara. Ito, legit Zara na siya. Ito, Zara-inspired lang. Pero ito, yung legit Zara na jeans. As yung suot ko lang kanina, yung parati kong suot na Renegade Folk na sandals. So, yung Renegade Folk na sandals, ilalagay ko yung website nila sa description box below. If in case gusto nyo makita yung mga iba na lang ino-offer na sandals and slippers. Really favorite ko yung mga sandals nila kasi malambot sa paa, tsaka matibay. Nag-start ako gamitin yung Renegade Folk nung pagkapanganak ko kay Pablo. Kasi naghahanap ako ng comfy na sandals, tsaka mga slip-ons. Tsaka nila yung na-try ko na hanggang ngayon, pag meron sila mga bago, tinatry ko yung mga bago nilang designs. Tsaka nagtatagal talaga siya, guys. So, hindi ako sponsored ng Renegade. Gusto ko lang talaga yung product nila. Tsaka, locally made. Kaya, ako natutuwa ako pag may mga local made na ganyan. Yan, support local, ika nga. So, that's it for the first impression, wear test, and review nitong L'Oreal Pro Matte Foundation. Sana nagustuhan nyo itong review at sana natulungan ko yung mga gustong mag-try or gustong bumili ng foundation na to. Please don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. So, that's it. Thank you for watching. See you on my next video. Bye!